Maya tayo magkukwentuhan, Benji. Yes. Unahin na natin ang ating panauhin para sa araw na itong walang iba kundi si Task Force El Nino spokesperson at Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama. Good morning, Asek Villarama, sir. Good morning, Asek. Magandang umaga, Ma'am Tuesday at Sir Benji at sa inyo mga taga-subaybay. Yes. Asek, Yeah. nagpapagkwentuhan namin ni Benji. Sabi ko, El Nino tayo ng El Nino. Lagi na lang sinasabi ng gobyerno, paghahandaan ng El Nino. Pero meron pa palang isang fenomeno na kailangan din nating paghandaan. La Nina naman. Bigyan nyo nga muna kami ng backgrounder. Ano ba itong La Nina? Anong pagkakaiba nito sa El Nino, Asek? Opo, ayoko maging technical masyado kasi baka sabihin Yes. naman ng mga kaibigan natin mula sa Pag-asa mali yung aking pagpapaliwanag. Pero sa madalit sabi siguro, no, parang yan yung kabaliktaran nung El Nino. So kung sa El Nino yung unusual na pag-iinit at yung mga epekto sa ating klima at sa weather ng init na ito, yung El Nino, yung La Nina naman yung kabaliktaran. So from experience dito sa Pilipinas, pag sinabi sa ating La Nina, binabaha tayo at malakas yung pag-uulan, mas higit dun sa karaniwang ulan na bumabagsak kapag rainy season natin. So yun na lang siguro para Tama. hindi ako mabembang ng mga scientist. Hindi ka naman Nagtaga-Pag-asa. Asek, hindi ka naman bebembangin, ano? Sasabihin eto, ng Pag-asa, uy, si Asek, mukhang weather forecaster na rin. Oo nga, pero bago natin puntahan yung La Nina, Tuesday, nakausap kong Office of the Civil Defense, yung guide information para sa El Nino, sa El Nino, ilalabas na itong linggong ito. Totoo ba ito, Asek Villarama? Sir Benji, ano po kaya ibig sabihin ng guide template? Oo, yung ano yon, yung kumbaga, yung information dissemination daw nung bawat Office of the Civil Defense at saka lahat ng ahensya ng Task Force El Nino. Kumbaga, ano na yung mga naranasan, parang evaluation nito, tapos ito yung mga paghahanda dapat. Yun yung pagpapaliwanag sa akin ng Office of the Civil Defense, National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ano po yun? Opo. Opo. Sa tuwing nag-meet po kasi ang Task Force El Nino, Sir Benji, nag-uulat sa chair at co-chair ng task force, which is Secretary of National Defense at Secretary of Science and Technology, ang mga ahensyang involved. So, andyan yung principal agencies na bumubuo sa Task Force El Nino, tapos nandun yung mga relevant agencies na tumutulong sa task force para po maipatupad yung mga programa. So, meron akong sense or meron akong idea kung ano yung tinutukoy nila, pero baka hindi pa panahon para sabihin ito ngayon kasi meron pa kaming mga pagpupulong. Pero it's safe to say na sa tuwing nagpupulong po kami, meron po kaming mga assessment na binibigay, may mga status report po na binibigay kay SND at saka kay SOST, at yun po yung nagiging basihan ng susunod na mga action ng task force para po ma-mitigate yung mga epekto ng El Nino. Kaya ako nasabi yun, yung palang NDRRMC, Office of the Civil Defense, yun yung nagsisilbing secretariat nitong Task Force El Nino. Asek, no? Tama po yan. Tama yan, Sir Benji. Kaya ang chair ng Task Force El Nino ay ang Department of National Defense at ang nasa ilalim nun ay OCD, NDRRMC. Para po nga kasi kapag dumating po o humantong po dun sa disaster situation, parang ang treatment po natin ay bagyo o earthquake para po matugunan po yung mga pangangailangan ng mga napinsala. Alright. Asek, sabi nga natin kanina, sa El Nino, ayan, magkakaroon kayo ng guide na in the future o sa mga susunod na linggo siguro ilalabas na ninyo. Alam natin, nandyan na, nakahanda na yan, nakalatag na yan. Pero itong tinasabi natin na La Nina naman, syempre dapat paghandaan din natin ito para hindi tayo maging, sabi sa English, caught off guard pagka nandyan na siya. Hindi bigla-bigla na masusurpresa tayo. Uy, naku, teka,
ang baha, ang lawak na ng baha, ang taas ng baha. So ano naman, ito naman yung inaasahan nating pinsala na posibleng dalhin naman niyang La Nina na yan. So gaano ba tayo kahanda naman ngayon para harapin itong banta o epekto nitong La Nina? Maganda yung sinabi mo, Ma'am Tuesday, tungkol sa hindi dapat tayo caught off guard, no? Kasi yan yung isa sa mga pronouncement ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nung December pa nga. Sabi niya dapat sa administrasyong ito, actually sabi niya sa Bagong Pilipinas, dapat piniprevent ang mga problema, hindi yung inaantay na dumating na at doon pa lang i-resolve. So, sa pagka-reactivate po at pag-reconstitute ng Task Force El Nino under Executive Order number 53, actually nakalagay po sa simulan yan is to mitigate the effects of El Nino and La Nina. So, iniisip pa kasi ng mga tao na ay baka aantayin pa ba na mag-shift to La Nina bago mag-create ng panibagong task force. Pero nandun po, nakapaloob po sa Executive Order number 53 na ang kailangan i-address ng task force ay yung impact or effects ng El Nino and La Nina. Right. Although ang tawag po kasi is Task Force El Nino sa ngayon. So, nung Huwebes po ay nagkaroon ng press conference ang Pag-asa. Dati pa naman po nila sinasabi na by June, yun po yung sinasabi na El Nino Southern Oscillation Neutral. So, dati sinasabi nila na hindi natin alam kung magpa-persist ang El Nino o mag-shift sa La Nina. Pero ngayon po, sinasabi nila na may 55% chance na mag-shift na sa La Nina by June, July, August, September. So, sa ikang bahagi ng ating bansa. So, having said that, nakatingin din o nakatuon din ng Task Force El Nino kung paano po i-address. Pero ang maganda pong o ang importante pong malaman dito is 55%. So konti lang yun sa parang may chance pa na mag-flip yun depende sa prevailing conditions. Yes. At sakali nga pong tumuloy sa La Nina year naman, sa first few months, sa first quarter na ma-experience natin yung La Nina, parang parang El Nino pa rin kakaunti pa rin yung pag-uulan. So, hindi agad yung yung nakagisnan natin na bubuhos ng malakas yung ulan at magbabaha gaya nung Ondoy ba? Nakalimutan ko. Dahil Yes, Ondoy. Ondoy. Yung gano'n. Yolanda, yan, So, yung dalawa. Yes. So, yung agad-agad na malakas na pag-uulan sa first few months kung sakaling tumuntong po tayo dun sa La Nina phenomenon na. So, kasi hindi natin alam kung ano yung magiging conditions, weather conditions ng time na yun. Pero it's safe to say na pinaghahandaan po ng gobyerno kung sakali nga pong maging malakas o maging full-blown La Nina na siya sa panahon na yun. Okay, February itong nakaraang buwan, saka itong early March, nakaramdam ng pagbaha yung Mindanao, particular dun sa Davao region. Yun hindi masasabi man natin, ASEC, na ito'y kasama na rin dun sa pagtingin nitong Task Force El Nino, kasi kasama pala yung La Nina rin na nakapaloob pala dun sa itong task force ninyo. Tama yan, Sir Benji, no? So, ang na-experience natin sa buong Pilipinas ay weather anomalies dahil na rin sa bigger picture ng climate change. So, yung pag-uulan po sa Mindanao, yung pagbabaha, naka-factor in po yan sa pagbabantay ng Task Force El Nino at kasama po dun sa mga binabantayan under the El Nino phenomenon. Kasi sa South America po, sa kabilang ibayo po ng Pacific Ocean, if we go east, kabaliktaran naman po ang nangyayari dun sa mga bansa doon. So doon nag-uulan, nagbabaha, pero they are experiencing El Nino. Sa atin dito sa kanluran sa Asia, El Nino din ang nararanasan natin, pero naman yung tagtuyot at matinding init. So, we are still within or experiencing the El Nino phenomenon dun sa tinatawag na Equatorial Pacific, pero dun sa silangan po, yung mga bansa sa Latin America ay binabaha sila. Sa atin po dito sa kanluran, sa Asia ay tag-init naman at tagtuyot ang nararanasan natin. Tignan mo nga naman, akala ko tao lang may anomalies.
mayroon din pala sa Weather, di ba? phenomenon. Oo, di ba? Sa Weather anomalies. Opo. Asek Villaramos, sir, having said that, sabihin na natin na darating yung oras na talagang uulanin tayo. Sa unang bahagi siguro, sabi nyo kanina, medyo konti lang muna yung pag-ulan dahil transition yan from El Nino to La Nina. Pero baka dumating yung puntos na malakas-lakas na yung ulan, madalas na yung ulan. So ano po ang adjustments na gagawin ng pamahalaan para matugunan po naman itong epekto ng La Nina? Halimbawang ma-experience na natin yung kalakasan at madalas na pag-uulan. Tama. Actually, nung huling meeting pa lamang po ng Task Force El Nino, nung pinapresent po ng Pag-asa yung kanilang update po, no? So, papasok po yung regular rainy season, yung ating southwest monsoon season, no? So, may ulat doon na isa sa mga dam, Magat, if I remember correctly, posible po doon sa ulan na sa rain projection ng Pag-asa, ang Magat Dam actually pwede nang umapaw. Yeah. So, ang isa sa mga instruction, regular na pag-ulan pa lamang po yan sa projected rainfall sa pagpasok po ng habagat season. So, ang isa sa mga instructions ng Secretary of National Defense is yung paano po iipunin o i-impound yung tubig. So, kasi sa ngayon po, sakaling humantong po tayo dun sa yung matinding pag-ulan na dulot na ng La Nina. So, ang dami naman natin tubig na po problema. Kaya And nga. so, ayun po. So, kung ngayon kakulangan sa tubig, pag La Nina naman yung sobrang mapakinabangan din in the future. Ngayon pa lamang po sa panahon ng El Nino, ibang ahensya na po ang gumagawa niyan. Although, syempre, maliliit lamang po na reservoir o Correct. impounding facilities ang magagawa natin sa ngayon. Kung nabalitaan nyo yung MMDA within Metro Manila, labas sila ng design ng catchment system Rin. na ipapakalat sa 17 LGU para po yun yung gamitin para maipon po yung tubig ulan. Doon naman po sa mga probinsya po, yung Project Lawa naman po ng DSWD, yung naglaan po sila ng 1.4 billion pesos. Yan din po ay reservoir ng mga tubig na mapapakinabangan ng isang maliit na bayan. So ang tawag dun sa project na yun, LAWA, yung Local Adaptation to Water Access. So gagawa sila ng maliit na imbakan ng tubig o pwedeng malaki. Tapos dun po iipunin yung tubig. And then sa long term po, may existing projects po ang National Irrigation Administration, yung upgrade ng dam at saka dam construction projects. Pero yun nga po, for the long term naman yun Yes. na kasi alam naman po natin na luma na yung ating mga dam at limited yung capacity. Kaya nga nakakagulat na dun sa projection ng Pag-asa na may posible namang umapaw, ang pinag-uusapan natin ngayon yung pagbaba ng water level. Yeah. So, Okay. Baka ayun magtaka po. yung mga tagapakinig, tagapanood natin, Asek Villarama, na Oo. baka sabihin, ba't ngayon lang kayo magpaplano ng paggagawa ng dam? Ito po ay pang long term na. Long Kasi term ito. ibig po sabihin, hindi lang po kasi ngayong taon na to tayo makararanas ng El Nino or La Nina. In the future, mauulit po kasi ito. So by that time na dumating na magkaroon na naman ng panibagong El Nino o La Nina phenomena, mayroon na tayong nakahanda later on, tipo pa. Oo. Tama po yan, Ma'am Tuesday, Sir Benji. Sa ngayon po, meron pong pending project na hopefully matapos din. Pero yun nga, gaya na nasabi natin, matagal po talaga yung construction. Pero may ongoing project po ang NIA na sana po makahabol para po makatulong din po dun sa ipinag-utos po para medyo ma-lessen yung impact naman kung sakaling umapaw yung mga dam. Yes. Okay, itong water impounding facility or yung iba naman na tinatawag nating catchment system, malaking guguguling pera dito eh. May sapat na ponto po ba ang pamahalaan para ito nga para mapasimulan na ito? Kasi may template na pong inilabas itong MMDA na ibibigay sa 17 Cities and municipality dito sa Metro Manila. Opo. Yung sa long-term projects po, yung existing po na nabanggit ng NIA at yung mga pinaplano pa po, ayan po ay either public-private partnership po. Okay. Hindi ko lang po mabanggit hindi ko lang maalala, pero yung isang existing, sa pagkakaunawa ko po, PPP po yan. At syempre po, yung
doon naman sa within the context of El Nino or La Nina, dahil po special situation po yan, yung pondo po na nakalaan is manggagaling po doon sa principal agencies naman. So, yan po. Opo. Pero yung sa long term po, nakakarga na po yan doon sa either PPP or yung regular budget po. Kasi dun sa pondo natin o pondo ng pamahalaan sa taong ito, 2024, wala namang ganito eh. Tama po ba, ASEC? Doon sa yung nabanggit po ng National Irrigation Administration, yun po, nandoon na po yun. Pero yung mga bago po, yung mga bago. Opo, yung mga bago po, yan po ang kailangan pong mailagay po. Pero yun nga, sasabihin ng mga tao, bakit ngayon lang? Hindi naman po bakit ngayon lang, karagdagan po yun sa mga susunod na taon. Kasi ang iniisip po natin ay pang long-term solution po, hindi lang po, it will transcend this administration para po naman din sa ating future po. Para po, kasi nga ang El Nino at La Nina nagre-recur ang El Nino 2 to 7 years. So, ganyan po. ASEC, so kailangan pa ba malaking shift ng Task Force El Nino to La Nina? Kailangan ba yon? O sabi ninyo, in place na kasi nung sinimulan yan, itong Executive Order number 53, nando na, nakapaloob na. So, ibig sabihin nito, iba yung hawak ninyo for La Nina at iba rin yung El Nino o magkasama na? Isa na lang, both. Paano po yun? Hindi ko pa masasagot yan, pero Yun. kung ang pagbabasihan po natin ay yung Executive Order number 53, ang sa palagay ko po ay parehas din ang hahawak po na group or task force. Pero yun nga po, hindi ko po masasabi. Pero kung pagbabasihan po natin yung Executive Order, El Nino at La Nina mitigation efforts po ang kailangang i-address ng task force. Pero po nabanggit nyo, Sir Benji, nga nung sa simula ng panayam na yung OCD and DRRMC, ang secretariat po ng Task Force El Nino. Kung sakali po nga na tumuloy po yung La Nina year at every year naman po meron po tayong pagbabaha at bagyo po na kinahaharap po. Sila din naman po ang nangunguna, katuwang po ng obviously ng local government, ng DSWD at iba-iba pang ahensya. Pero ngayon nga, mas magiging focused ito kung sakaling ang tumuloy sa La Nina phenomenon. Alright. ASEC, ito, nabanggit nyo na yung mga hinihahanda ng gobyerno na mga hakbang para matugunan yung epekto o banta ng La Nina. Hindi naman siguro, fair to say naman siguro na dapat may kontribusyon din, no? Ang bawat isa sa atin, yung publiko, para maiwasan yung matinding epekto ng La Nina. So, sa palagay po ninyo, ASEC Villarama, sir, ano ba ang pwedeng maitulong o maiambag naman ng publiko para nga hindi ganun katindi yung maranasan nating epekto nitong La Nina naman? Opo, Ma'am Tuesday, no? Hindi natin pwedeng sabihin sa publiko yung mga panawagan natin sa kanila sa panahon ng El Nino na magtipid ng tubig, magtipid ng kuryente. Kabalik kasi Baliktad kabaliktaran. Pero po, ang nakikita ko pong problema po kasi is yung pagbabaha po, malaki pa rin po talaga yung ambag po doon ng basura, lalo na sa Metro Manila. So, yun po yung proper waste disposal po para hindi po magbara yung ating drainage system. Tapos po, ang palagi naman pong sinasabi ng OCD and DRRMC, lalo na po doon sa mga landslide-prone areas po. So, kung bago pa man po, before the onset of the rainy season, at saka kung sakali pong tumuntong tayo sa El Nino phenomenon sa second part of the year, yun po yung ihanda po yung evacuation plan. Yes. Kasi po, hindi natin alam talaga kung kung magkakaroon ng matinding pagbaha, pagguho, dulot po ng tubig na babagsak na posibleng bumagsak. So, yung kahandaan po tapos ang government naman po, naghahanda naman po sila ng evacuation centers, naghahanda po ng food supply din. Pati po, ayan po, baka yun po, pwede kong maidagdag yung paghahanda po at pagtitipid din po sa pagkain. Sakali nga pong kailangan tayong lumika sa ating mga
bahay-bahay, sa ating mga lokalidad, pansamantala kung sakali pong magkaroon ng pagbaha. Hawak nyo rin yung evacuation centers, ASEC? Dahil po, Kung dyan po sakali. papasok din po yung OCD, NDRRMC kung maging disaster situation po, Sir Benji. Okay. Kung titignan mo kasi, Benji, Asek, parang mas mahirap yung effect nung La Nina, La Nina. kesa sa El Nino. El Kasi Nino, pag El Nino, stay ka maibsan lang, mo pa nandun eh. ka lang sa Oo, bahay. totoo yun. Pero pag La Nina at binaha ka na, mataas na yung baha, kailangan mong massive evacuation. Lahat Diba? apektado, pati health, yung leptospirosis at saka yung dengue. Yan, Isa yun kasama. dun sa mga... Yung maglilikas ka ng libu-libong tao. Totoo yun. Pakakainin mo dun sa evacuation center, yung sa task kalusugan force, nila, babantayan mo. Opo, nakausap niyo to. Napag-usapan po itong dengue, leptos at iba pang mga sakit. Ubo, sipon. Tuesday, usually pagka... Mga bata. mga bata, pagka tag-ulan. ASEC? Yes, Sir Benji. Kaya po talaga, under the task force, ang isa sa principal agencies ay yung Department of Health. Dahil nga po tinitingnan yung mga ganyang eventuality or possibility. So, kung again, pagbabasihan po natin yung Executive Order number 53 at La Nina mitigation measures ay kasama doon, nakikita ko na same principal agencies kung sakali pong kailangan po talaga ng task force. Pero separately or on its own, syempre po ang government po ay kikilos kahit po wala pong nakabuong task force para po ma-address ang sitwasyon na ganyan po. Okay. Sabi nga ni Bishop Ness Abuda Arcilia, prayer. Sabi niya, God bless Philippines and DCWB. Sabi niya, prayers. Prayers and prayers. Kailangan Kailangan natin yan. Oo. At sumasang-ayon din si Police Brigadier General Patrick Obinki at kasama niya si Sergeant Ray Sarcon. O yun, isipin mo, sabi niya, napakagandang topic na pag-usapan dito sa Executive Summary. ASEC, dito sa, may panawagan ba kayo? Ito na, from El Nino to La Nina, mensahe nyo na lang, ASEC. Opo, Sir Benji, Ma'am Tuesday. Maraming salamat sa pagkakataon po. No? So, base po sa pag-uulat po ng DOST Pag-asa, posible pong mag-shift o ma-experience natin ang La Nina phenomenon po sa ikalawang bahagi ng ating taon. Although 55% pa po yan, mag-iiba pa po o posible pa pong mag-iba yan, depende po sa prevailing conditions. Pero ang pinakamainam po sa ating mga kababayan, number one po, ngayon po, patuloy po ang aming panawagan sa pagtitipid sa kuryente, pagkain at tubig habang na-experience pa po natin ang El Nino, bagamat humina na po ang epekto nito. Kung sakali pong humantong tayo sa La Nina, meron pa po tayong panahon para maghanda. Ang gaya po ng nabanggit natin, ang kalaban po natin talaga dito ay kalikasan, tubig. Right. Meron po tayong magagawa para malesen yung lalo na yung pinsala, hindi lamang sa ating kabuhayan, kundi pati na rin sa buhay. So, may magagawa pa tayo sa ngayon para paghandaan yon. Pero po, sa ngayon po, hinihiling po namin ang tulong. Number one, maging aware po tayo, makinig po tayo sa mga ulat, sa weather report, sa balita po, para po maging aware po tayo, para po sabay-sabay po tayong sa paghahanda. At again, yung lagi kong sinasabi, sabay-sabay po nating maitawid o sabay-sabay tayong makatawid at maalpasan po natin kung ano man yung sakuna na posibleng ipagdulot ng paiba-ibang weather phenomena na ito. Ayan, with that. With that, ASEC Villarama, sir, marami pong salamat sa panahon po ninyo. Kahit linggo, available kayo palagi. ASEC, Salamat, sir. it's a Sunday, kaya happy Sunday sa'yo. Malakas po si Ma'am Tuesday sa akin. Maraming salamat po, Ma'am Tuesday, Sir ipakwento Benji. ko lang, ASEC kasi natsempuhan ko siya nung Friday. Aba, di hinostage ko na siya doon. Hinostage Nandun mo na rin talaga, lang naman siya sa press office. Ay, tama-tama, naisip ko, teka, magandang yung lanin niya, yung preparations totoo natin. yun, So totoo sabi yun. ko, hindi siya sumagot ng no. Yes ka agad. Oo nga O, diba? Salamat, Alam mo ASEC ba, Joey. itong linggong ito, kung may mga pagbabago,
baka makausap ko rin si ASEC dun sa aking Hindi kailangan programa, naman din di kasi. ba? Ay, alam mo Di ba, yung baka may update. information dissemination natin kailangan palakasin. Lalo na dyan Yan sa nga, onset ASEC. na rin ng La Nina. Thank you, ASEC Joey. ASEC, Marami thank you, pong salamat. thank you. Maraming salamat sa inyo at happy Sunday sa inyo lahat. Thank Happy you so Sunday. much. Yan. Mga kapuso, ang nakausap po natin, walang iba kundi si Task Force El Nino spokesperson at Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama. Babalik po kami ang oras. Hilingan, walang pinopro.